Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ulit, inyong abang lingkod. So ito nga yung, buti naman merong naging reaction, etong si future Senator Abalos na galing ng DILG. Naging matapat na tauhan sa MMDA nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon naman, alala ko dati nag-resign ito para maging campaign manager ni PBBM. Yon. At matagal naman ang talaga silang sanggandikit nito. Hindi ba't meron nga pong sinasabi si Duterte at ngayon yung kanyang anak, itong mag-ama, na si PBBM daw po is veering towards, patungo daw po si PBBM sa pagiging diktador, like father, like son. Ganon yung pinalilitaw nitong mag-amang Duterte. Pero kung titignan naman po natin, walang indikasyon. Buong laya nga lang silang pinagbibigyan ng mga napakadelikado kung tutuusin sa administrasyong ito ang kanilang ginagawang mga destabilization, di ba? So ito yung sagot ni Abalos doon. Isip lang yan, katang-isip yan. Alam Ay, nako, sa magamang Duterte, katang-isip lang daw yung inyong pinagsasasabi. unang-una, hindi ganun ang ating Pangulo. Nakita mo naman hindi nga nagmumura yung tao. Tama. Hindi nga nagagalit, no? Pangalawa, we have Sabi nga ni Sandro, nakita niya ng tatay niya nagalit. Nakita niya ng tatay niya hindi terminate ng tauhan. Kaya naniniwala ako na sinasabi ni Atty. Claire, yung kanyang mga tauhan ngayon ay under observation ang kanilang performance. Ay, nako. Tama naman sinabi, hindi nagagalit. Nakatulad ng style ni Duterte, hindi nagmumura. Diba? Hindi ganun yung Pangulo natin, napaka-disente. Kaya lang ngayon kasi kinakailangan ng gobyerno natin ng disente na may angas. Direktahan po talaga ang kailangan ngayon. Sapagkat sobra-sobra ang paglaganap ng destabilization at fake news laban sa gobyerno. Ngayon, ito naman ang Pangulo ngayon binabanata ng mag-ama. enough laws to safeguard that. At pangatlo, maski yung direksyon ng presidente mismo, anong diktadorya? Wala nga Maski anong sabihin mo, andyan lang siya, nakafocus lang siya doon sa trabaho niya, lalo na sa ating ekonomiya at iba pang mga governance na ginagawa niya. Ako na nagsasabi, katang-isip lang. Okay, so yun na Ako naniniwala naman ako na wala naman talagang basihan. Malayong malayo. Sabi nga nila, iba ang ama sa anak o iba yung anak sa ama. 'Di ba? Isa pa magkakaiba magkakaiba yung situation. Walang compelling reason na binabanggit po ng ating ng pagkakataon para maging maging diktador ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala. At maging yung tatay niya, hindi naman ito diktador. Ang nagtawag lang naman kay Makoy ng diktador, itong mga naapektuhan dahil hindi po siya umalis na sa pwesto. Di ba? Nanatili siya, nakaabot ng 20 taon. Kung tutusin, kung ayaw naman ng taong bayan sa tatay niya, napakaaga pa, pwede pa nila noon na dumugin yan at papansikin sa pwesto. Hindi aabot ng 1986 si Apo Lakay sa pwesto. Tapos ngayon, sinasabi nila na magdidiktadorya. Ang diktadorya po nangyayari yan kapag ang isang lugar ay napakagulo. Tapos yung nasa pwesto, may gusto siyang mapatunayan. Diba? Na kung saan kapag nabigo siya na patunayan ang kanyang sarili, kamatayan o grabing pagdurusa ang abutin niya. So, pagka ganyan nauuwi talaga ang tendency sa diktadorya, sa authoritarianism. Wala namang ganun Pag nag-resign, kapag nagretiro si PBBM, natapos yung kanyang termino sa 2028, I don't think merong mahahanap na butas itong mga kalaban niya para pagbaba niya sa pwesto, matulad siya kay Gloria Arroyo na naka-wheelchair. Di ba? Wala Taong bayan na nga ang nagagalit sa Pangulo. Hindi ka sumasagot, hindi ka pumapatol. Kaya sabi ko, ano ba to? Meron lang ba kayong iniingatan dito? 'Di ba? Kaya nga tama naman ang ito bang pagkuha ng Pangulo sa lawyer vlogger na palaban si Atty. Claire Castro? Ito ba yung indication na sinasabi nila that the president, the PBBM is sailing towards
dictatorship, aba, hindi pwedeng maging tawag dito determinant ang isang undersecretary. The way na sumagot ito sa mga issue, sa mga tanong ng mga reporter. 'Di ba? Kung maangas siya, o siya po parang tonong diktador, matapang, hindi ho ang pangulo 'yun. Kaya sinasabi niya, ako lang yung palaban. Alala niyo yung tinanong kahapon? Ang gusto ng ni Karen Davila ay ang gusto ni Duterte ay patulan siya. Sabi niya. Sabi niya, I will. We will. Oh. Tapos sabi niya, ako lang 'yun. Siya lang yung palaban. 'Di ba? Ganyan lang ho talaga ang discarding Duterte. 'Di ba? Aminado nga naman sa kanya nung siya po ay piskal pa na talagang natutunan niya 'yan sa 10 years yata siya naging piskal, ang pagtatanim ng intriga, pagtatanim ng ebidensya. Para saan? Para makuha yung kanyang gusto. No, ang iyan hong ganyang gawain, hindi po tama 'yan. Dapat nadidisbar siya doon eh. Yung paghahasik lang ng mga ganitong maling kwento, pananakot, panggugulo sa isipan ng taong bayan, hindi naman po siya hindi naman siya manghuhula katulad ni Madam Auring. 'Di ba? Ay nako. Wala kulang na lang sabihin dito ni Abalos mabait dito magsalita wag niyo intindihin 'yan. Praning lang po 'yan si Digong, tsaka yung anak niya. 'Di ba? Ay nako. Nakatagpo sila ngayon ng katapat.